Good day, everyone. My name is Samuel Justine Apinado, and today I will discuss about the biodiversity and the healthy society. So in these slides, it presents the lessons objectives or main goals of our discussion for today. The first objective is to understand the connections between the society, environment, and also the health. This means we need to learn how humans' nature and health are connected to each other. The second objective is to create a diagram showing the relationship of the species in an ecosystem. So this helps us to understand how organisms interact with one another. And the last objective is to evaluate the daily activities that affects biodiversity and health. This means we should become aware of how our everyday actions can either help or harm the environment. So overall of these objectives, it helps us to understand why biodiversity is important and how humans can contribute to protect the environment. So based sa our introduction, biodiversity is continuously decreasing around the world. So, ibig sabihin, maraming animals and other living organism ang unting-unting nawawala dahil na din sa human activities. One of the main reason is rapid population growth. Habang dumadami yung mga tao, mas maraming forests and natural habitats ang kino-convert into buildings like factories, road, and other establishment. Because of this, many animals lose their homes and struggle to survive. The report also here mentioned that wildlife decline. So, ibig sabihin lang, pabawas ng pabawas ang population ng maraming species every year. Kapag patuloy po itong nangyayari, o kapag napapatuloy ito, possible na magkaroon ng 6 mass extinction, where species disappear much faster compared before. This is very dangerous po because every organism plays an important role in the ecosystem. So kapag may mga species na nawala, nagkakaroon ng imbalance sa environment na maaaring makaapekto sa food chains, climate, and even yung mga human life. So example lang yan is, if forest continues to disappear, many animals will lose their habitats. That can also lead floods, soil erosion, and climate problems that affects communities. So, overall, sa our introduction, it shows that biodiversity loss is a serious global problem and human must help protect nature before more species disappear. So, let us know what is really biodiversity. So, biodiversity is came from a Greek word bio, which means life, and the Latin word diversitas, which means the variety. It is also defined as a wide variety of life forms on Earth. It is also the source of essential goods and ecological services needed by living organisms. In simple words, biodiversity includes all forms of life and their interaction with each other. Pero hindi lang ito tungkol sa dami ng species because biodiversity also provides many important benefits. Many resources we use everyday life come from biodiversity. Nandito na yung mga foods, vegetables, fruits, and fish na galing sa nature. Even medicines are often made from plants and natural compounds. Biodiversity also provides ecological services like maintaining the soil fertility, cleaning the air and water, and also regulating climate, and also helping prevent environmental disaster. For example, forest absorbs carbon dioxide and release oxygen, which helps improve air quality and reduce the effects of climate change. So without biodiversity, life would become more difficult for human and other living organisms. Since we already know what is the biodiversity, now next, we are going to know what is the relationship of it from ecosystem. So ecosystem shows the relationship between the living organism and non-living components. A large number of species can help maintain sustainable life. An ecosystem is an interaction between living things and non-living things. Yung mga living things, ito yung tao, yung mga
plants, yung mga animals, and the non-living things such as water, soil, sunlight, and earth. All these components work together to maintain balance in nature. When there are many species in ecosystem, mas stable and sustainable ito because organisms supports one another. Biodiversity increases the ability of ecosystem to adapt to environmental changes. As human, we also have a part on the ecosystem. Kaya we have a responsibility to protect the biodiversity and avoid activities that damage the environment. For example, yung mga forest ang tumutulong para ma-prevent yung pagbabaha. Pati na rin yung pagguho ng lupa. At dahil dun sa mga trees, sila yung nag-absorb ng water and they hold soil together. Animals also help maintain the food chains and spread seed. Kaya naman, protecting ecosystem also means protecting human communities and future generations. Last but not the least, biodiversity and nutrition. Biodiversity, it is a vital element of human nutrition because it affects the food production. Nutrition and biodiversity are connected in many ways. So basically, biodiversity is very important to human nutrition because healthy ecosystems provide many different food resources. Different plants and animals contain nutrients needed by the human body. So, if biodiversity decrease, food production may also decrease because ecosystems become unhealthy. So this can lead to food shortages and poor nutrition. Lalo na yung mga fishermen and mga farmers. Sila yung mga nagde-depend sa biodiversity para sa pangkabuhayan. Kaya naman kapag healthy ang environment, mas maraming crops, fish, and mga other resources ang napuproduce. For example, rice fields needs healthy soil and clean water, while fish depends on clean oceans and rivers in order to survive. Kaya naman, napakahalaga talaga ng biodiversity para sa atin dahil ito yung tumutulong para mapanatili yung balance na kalikasan at sumusuporta sa buhay nating mga tao. Dito nanggagaling yung yung marami sa ating ang pangangailangan tulad ng pagkain, yung gamot, yung malinis na hangin at yung malinis din na tubig. Kapag nasira ito, alam naman natin na o nawala yung biodiversity, hindi lang yung environment ang maapektuhan, kundi rin tayo na mga tao na nakadepende sa kalikasan para mabuhay. Kaya mahalaga talaga na maprotektahan natin at mapangalagaan natin yung biodiversity kahit sa simpleng paraan tulad ng tamang pagtapon ng basura, pagtatanim ng puno, pag-iwas sa polusyon, at pag-alaga sa kalikasan. Kaya malaki na ang maitutulong natin doon, 'di ba? So overall, ang biodiversity ay may malaking papel sa atin sa pagkakaroon ng healthy society at pagkaroon din ng balance na ecosystem. Yan lang naman for today sa part ko. So, thank you for listening and I hope na may natutunan kayong lahat patungkol sa kalagahan ng biodiversity and para maprotektahan natin ang ating kalikasan. So, the next reporter will be Julie Ann Antiquera. Next, health, biology, and biodiversity. All living organisms depend on the environment, air, water, food, and shelter. So, halaman kailangan ng lupa at sikat ng araw. So, ang hayop kailangan ng tubig at pagkain at tayong tao kailangan lahat ng apat. So, bahagi tayo ng ecosystem, hindi tayo hiwalay dito. And the next is, human health is closely connected to environmental conditions. Halimbawa, kung madumi ang hangin sa Legazpi dahil sa dami ng sasakyan, ang maraming tao uubo at magkakahika. Kung madumi ang ilog, yung mga pamilyang naliligo or naglalaba doon magkakasakit sa katawan. Clean water, sanitation, and hygiene improve health. So, kaya nga, may mga programa tayo na malinis na tubig sa mga barangay and ayon sa WHO, bumababa ng 45% ang kaso ng diarrhea kapag may malinis na tubig at palikuran ang ating komunidad. So, ibig sabihin,
Ang kalidad ng kapaligiran ay kalusugan ng publiko. Ang ibig sabihin nito, para maging malusog tayo, kailangan natin ng iba't ibang uri ng pagkain sa halimbawa ay kamote, isda o saging at marami pang iba. Lahat ng yan galing sa iba't ibang halaman at hayop. Kung puro bigas lang ang tanim natin, hindi na malusog ang pagkain natin dahil mataas ang sugar nito. So, ang mataas na biodiversity, ibig sabihin, maraming klase ng pananim, alagang hayop at isda. Dito tayo kumukuha ng vitamins, minerals, and protein. Kaya kung mawala ang mga katutubong binhi ng magsasaka o kung mauubos ang isda dahil sa pollution, apektado ang pagkain natin. Kaya ang pagprotekta sa biodiversity ay pagprotekta na rin sa nutrisyon at kalusugan natin. Health and environment risks. Environment can also cause diseases. So, hindi laging nakakatulong ang kapaligiran, minsan nakakasama rin ito. Kapag sinira natin ang gubat or tinatambak natin ang basura, gumagawa tayo ng kondisyon kung saan kumakalat ang iba't ibang uri ng sakit. Pangalawa, pollution, toxic chemicals and poor sanitation are harmful. So, ito yung sa totoong buhay, ito yung usok ng pabrika na sumisira sa baga o yung pesticide mula sa bukid na napupunta sa iniinom nating tubig. Sa mga lugar na malapit sa dagat, kapag may oil spill o plastic na lalason ang isda at ang kinain natin, magkakasakit din tayo. At pangatlo, unsafe water leads to infections and illness. Pinakamagandang halimbawa ang cholera o amoebiasis. Kapag uminom ang bata ng tubig galing sa kontaminadong poso, pwede siyang magtae ng malalao sa loob lang ng ilang oras. Kaya nga kasama ang malinis na tubig sa UN Sustainable Development Goal. Environment-related illnesses. Diseases linked to environment like asthma, heart disease, and cancer. So, ang asthma ay kadalasan konektado ito sa pollution, sa hangin. Kapag nagsusunog tayo ng basura or nakakalanghap ng usok ng sasakyan, pumapasok sa ating baga at dugo. Yung maliliit na dumi at nagdudulot ng pangmatagalang sira and malaria, diarrhea, and cholera. So, ito ay galing ito sa hindi ligtas na tubig at maruming paligid. Yung lamok na may malaria sa stagnant na maruming tubig nangingitlog, and yung cholera kumakalat kapag humahala ang dumi ng tao sa iniinom ng tubig. And the next, diabetes and depression. So, mukhang wala siyang connection, pero meron din naman. Kung wala ng biodiversity at puro processed food na lang ang ating kinakain, tumataas ang risk ng diabetes, and kung saan siksikan at polluted ang lugar, walang puno or halaman, tumataas din ang stress and depression ng tao. And the next is caused by pollution, unsafe water, and poor living conditions. So, ibig sabihin, karamihan sa mga sakit na to may iwasan kung aalagaan natin ang ating kapaligiran at upang tayo ay maging malusog at magkaroon ng malakas na pangat. Biodiversity is the variety of living organisms on Earth, and
is important for maintaining balance in ecosystem. And kapag nasira ang biodiversity, magkakaroon ng problema sa kalusugan at kakulangan sa pagkain, bagong sakit. Kaya ang pag-aalaga sa biodiversity ay pag-aalaga na rin sa sarili natin. Kung gusto natin ng malulusog na komunidad sa mga lugar tulad ng Legazpi and Albay at iba pa, kailangan natin ng malinis na tubig, malinis na hangin, at iba't ibang masustansyang pagkain. Yan lang po.